100 taon pa lang ang nakalilipas. Ang kalawakan ay tila isang hindi maabot na kawalan para sa sangkatauhan. Pwede lang tayong tumingin sa mga bituin at hulaan ng nasa labas ng ating planeta. Pero ngayon, nagbago ng lahat. Nagpapadala na ang mga tao ng probe sa dulo ng solar system, nagpapalapag ng aparato sa malalayong planeta, at kumukuha ng datos mula sa mga lugar na hindi pa nararating ng tao. Minsan, may natutuklasan ng mga misyong ito na lubos na nagpapabago sa ating pagkaunawa sa universo. Ang ilan sa mga natuklasan ay maaring mukhang hindi kapanipaniwala. Kahit gaano natin pag-aralan ang kalawakan, di talaga kayang abutin ng isip natin ang kamanghamanghang katotohanan na walang hanggan ang universo. Ngunit may isang bagong tuklas na maaring magpabago sa pananaw ng mga siyentipiko. Posible kaya na may hangganan ang universo? At ano itong nagliliyab na fader na natuklasan ng mga probe ng NASA sa hangganan ng solar system? Matagal nang pinagtatalunan ng mga siyentipiko ang intergalactic na hangganan sa pagitan ng solar system at interstellar na kalawakan. Gayunpaman, hanggang kamakailan lang, hindi pa nakakakuha ng datos ang teknolohiya ng tao mula sa mga ganoong kalayong lugar. Nagbago ang lahat dahil sa mga space probe ng NASA. Unang natuklasan ang kakaibang kumikislap na pader sa hangganan ng solar system noong 1992 gamit ang aparatong Voyager. Dati, teorya lamang para sa mga siyentipiko ang pag-iral ng harang na ito. Gayunpaman, mula 2007 hanggang 2017, nagpalipad ang mga siyentipiko ng NASA ng aparatong New Horizons at 7 beses nilang sinuri ang kalangitan upang matukoy ang presensya ng kakaibang ultraviolet na liwanag na naitala ng Voyager 1 30 taon na ang nakalipas sa tinatawag na hangganan ng solar system. Nakuhanan ng aparato ang buong ultraviolet na pagbuga ng mga degree at kinumpirma ang pagkakarecord ng sobrang ultraviolet na malayo sa araw. Ang mga datos nito ay halos kapareho ng mga sukat na ginawa ni Voyager 1. Nakikita natin ang hangganan sa pagitan ng paligid ng araw at ng galaksya, sabi ni Leslie Young mula sa Southwest Research Institute. Anong hangganang ito at bakit ito nabuo? Ang totoo niyan, lahat ng planeta sa sistemang solar ay nasa ilalim ng impluwensya ng tinatawag na solar wind. Ito ay tuloy-tuloy na daloy ng mga kargadong partikulo mula sa korona ng araw na bumubuo ng plasma. Ang plasma na ito ang bumubuo ng heliosphere na parang pahabang bula sa paligid ng ating sistema. Sa dulo ng sistemang solar, tuluyang nawawala ang solar wind at dito nagsisimula ang interstellar na espasyo na puno ng hydrogen. Ang kumikislap na pader na nakita ni Voyager ay bunga ng banggaan ng solar wind ng araw at interstellar na puwersa mula sa hindi kargadong hydrogen atom. Ipinapalagay na kapag nagbanggaan ng mga helioparticles sa hydrogen, nawawala ang kanilang bilis, nagiging init ang kinetic energy at sa hangganan ay nabubuo ang tinatawag na hydrogen wall na sa kakaibang paraan ay nagpapakalat ng ultraviolet na liwanag. Ibig mo bang sabihin tatama talaga sa pader ang probe ng NASA? Para masagot ang tanong na ito, tingnan natin kung ano ba talaga ang hangganang ito. Opisyal na tinawag ng mga siyentipiko ang harang na ito na pader ng apoy. Ipalagay nating mga pasahero tayo ng Voyager probe at tumitingin sa bintana. Ang ating kinalalagyan ay 70 astronomical units mula sa araw. Unti-unting lumalapit ang aparato sa pader ng hydrogen. Makikikita mo agad ang lugar kung saan hindi na napipigilan ng solar wind ang interstellar wind. Sa simula, nabubuo ang shockwave sa heliosphere kung saan biglang gumababa ang bilis ng hangin, ngunit tumataas ang densidad. Dahil sa pag-aaral ng NASA, alam na nating ngayon nakakaiba ang istruktura ng magnetic field dito parang bula. Nangyayari ito dahil ang magnetikong materya at maliliit na bagay sa kalawakan ay bumubuo ng mga lokal na magnetic field na maihahalin tulad sa mga bula. Susunod, lilipad tayo sa heliosheath. Ang ating kinaroroonan ay 100 astronomical units. Ito ay isang lugar ng turbulensya. Dito bumabagal at naiipon ang solar wind. Kapag unti-unting bumaba sa zero ang bilis ng solar wind, mapupunta tayo sa tinatawag na heliopause. Dito, ang presyon ng solar wind ay hindi na kayang itulap ang interstellar na material.
Dito, nagsasama ang solar wind at interstellar wind hanggang sa marating ang tinatawag na pader ng hydrogen. Kahit walang bantay, hindi madaling madaanan ang lugar na ito nang walang pagsubok. Maaring sabihin na ito ay parang totoong impyerno. Sa pader ng hydrogen, naroon ang dambuhalang nagbabagang plasma. Ayon sa datos mula sa space probe na Voyager 2, ang temperatura dito ay mula 30 hanggang 50,000 degrees Celsius. Ang ganitong kainit na pader ay lumilika ng isang uri ng harang na nagpoprotekta sa ating solar system at hindi nagpapadaan ng halos 70% ng cosmic air. Nakakatuwa dahil kung pumalya ang ganitong protection, otomatiko tayong mapupunta sa interstellar na kalawakan. Malaki ang posibilidad na hindi tayo makaliligtas sa ganitong mga kondisyon dahil sa mataas na antas ng radyasyon. Kung mangyari ito, magiging parang eksena sa post-apocalypse o nuclear winter ang buhay sa daigdig. Gayunpaman, mas kawili-wili ang hangganan ng solar system dahil maliit ang lawak at densidad dito kaya kayang daanan ng mga probe ng NASA. Layunin na mapanatiling buo ang kagamitan habang dumadaan sa mainit na plasma. Hindi ito masasabi kay Voyager 1. Nasira ang bahagi ng kagamitan nito para sa pagpapadala ng datos nang subukan nitong dumaan sa nagbabagang harang. Kaya ngayon, ang pag-asa natin ay kay Voyager 2 na, ayon sa ulat, hindi pa rin nakakarating sa interstellar na kalawakan at pansamantalang naipit sa transition zone. Patuloy na tumatanggap ng signal ang mga siyentipiko ng NASA mula rito. Ngunit hindi pa rin tiyak kung magiging posible balang araw para sa tao na makatawid sa harang ng mainit na plasma. Sa ngayon, hindi pa natin alam ang epekto ng interstellar radiation sa mga pasahero ng sasakyang pangkalawakan. Ipagpalagay natin ginawang posible ng ating teknolohiya ang ganitong paglalakbay. Ano ang mangyayari kapag dumaan tayo sa plasma? Kaya isipin natin na nagawa natin ang imposibleng bagay, nalampasan natin ang hangganan at sa isang banda ay napunta tayo sa isang bagong realidad na wala nang kinalaman sa buhay sa solar system. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Sa ngayon, hula lang talaga tayo dito. May palagay na sa likod ng pader ay naghihintay ang shockwave. Ito ay hugis arko ng nakatirintas na pana at kahawig ng alon na lumilitaw sa ibabaw ng tubig sa harap ng gumagalaw na barko. Lumilitaw ang pangunahing alon kapag mas mabilis sa tunog ang galaw ng interstellar na material papalapit sa araw. Gayunpaman, maaring wala rin ang alon na ito. Sa isang pag-aaral na inilatala, batay sa pagsusuri ng datos mula sa IBEX probe, nakasaad na ang bilis ng paggalaw ng ating heliosphere sa interstellar na material ay hindi sapat para dito. Pinatunayan din ito ng datos mula sa mga aparatong Voyager. Ngunit upang matukoy kung ano ang naroroon sa likod ng hydrogen boundary, kailangan nating maghintay ng mga bagong datos. At ngayon, dumating na ang oras para bumalik sa tanong na binanggit sa simula ng video, may hangganan ba ang universo? Dahil nalaman natin na may nakikitang hangganan ang ating solar system, lumilitaw ang makatuwirang tanong. Maaari ba nating gamitin ang ganitong pattern sa buong universo? Ang totoo, sa mga nakaraang taon, maraming siyentipikong tuklas ang lumitaw na nagbibigay sa atin ng mas marami pang nakakaintrigang pahiwatig na ang universo ay hindi walang hanggan. Halimbawa, kung walang hanggan ang universo, dapat nating talakayin ang kawalang hanggan nito sa espasyo at panahon. At ibig sabihin nito, ang ganitong universo ay dapat merong hindi mabilang na dami ng mga bituin. Kapag tumingin ka sa gabi, makikita mo ang madidilim na pagitan ng mga bituin sa langit. Ipinapakita nito ang hindi panghabambuhay ang kalawakan. At ayon sa teorya ng Big Bang, mayroong punto sa oras kung saan nagsimula ang universo. Ang ating mundo ay hindi palaging umiiral. Sumasalungat ito sa teorya ng walang hanggang panahon at lawak ng universo. Ang problema ay, ang paglalakbay sa malalayang distansya ay inaabot ng light years. Dahil dito, laging luma ang datos na natatanggap ng mga siyentipiko. Hindi rin natin nakikita lahat ng galaksya. 13 bilyong taon, iyan ang pinakamalayo na kaya nating makita. Ayon kay Neil Cornish, isang astropisiko mula sa Montana State University,
Kaya mayroong hadlang ng relic radiation para sa ating paningin na nabuo 380,000 taon matapos ang Big Bang nung lumawak at lumamig ang universo at nagsimulang mabuo ang mga atomo. Ang radyasyong ito ay parang larawan ng kabataan ng kalawakan na naitala bago lumitaw ang mga bituin. Gayunpaman, sa kabila ng hadlang na ito, maaaring may hangganan o walang katapusan ang universo. Hindi natin makuha ang tiyak na datos kung may hangganan ng universo o wala. Sa pamamagitan ng mga matematikal na kalkulasyon at pagsasaliksik sa microcosmos, nakabuo ang mga siyentipiko ng mga teorya at napagpalagay ang tunay na hugis ng universo. Nagbabago ang mga panahon. Kahit sa napakaikling panahon ng pananatili ng sangkatauhan sa mundo, napakaraming pangyayaring naganap na parang mabilis na nagpapalit-palitang larawan sa kaleidoscope. Nakakatuwang makita ang mga pagbabagong dinaanan ng pagtatangkang maglakbay ng tao sa iba't ibang distansya. Kung maglalakad ka lang, syempre, hindi ka makakarating ng malayo. Unti-unti, natutunan ng mga tao sumakay ng kabayo, gumamit ng kotse, magpalipad ng eroplano, at ngayon, ang pagbisita sa kalapit na kontinente ay hindi na katulad ng kababalaghan noong panahon ni Christopher Columbus. Paglipas ng mga dekada, hindi na tayo magugulat sa paglipad ng mga sasakyang gawa ng tao patungong ibang planeta at kalawakan. Ngunit sa ngayon, ang mga bagay na inilunsad para pag-aralan ng universo ay patuloy na umaakit ng pansin ng publiko. Hindi lang ito dahil sa kuryosidad at pagnanais matuto, kundi pati rin sa pag-asang makahanap tayo ng bagong tahanan balang araw. Ano man ang dahilan, noong ika-15 ng Oktubre taong 19, naraan at 77 nang ipadala ang space probe na Cassini patungo sa misteryosong Saturn, hindi napigilan ng sangkatauhan ang kanilang pananabik. Bagaman ang pangunahing layunin ng sasakyang nagdadala ng 320 kilogramong probe na Huygens ay pag-aralan ng higanteng planetang may singsing, dumaan din ito sa paligid ng Venus, Jupiter at ilang mga buwan. Bakit kailangang pag-aksayahan ito ng lakas? Simple lang. Ginamit ng mga astronomo ang mga ito sa gravitational maneuver para mapabilis ang mga istasyon. Kaya anong itsura ni Cassini? Anong laman nito? Anong layunin ng sasakyang pangkalawakan? Simulan natin sa huli. Bukod sa pag-orbit sa Saturn, layunin din ng AMSC ang maayos na paglapag ng Huygens probe sa Titan. Mahusay na natupad ng istasyon ang mga layunin nito. Hindi lang ang mga isinagawang pag-aaral, maraming larawan ng mga singsing ng Saturn at ng mismong planeta ang nagpapatunay nito, kundi pati na rin ang katotohanan ang Cassini-Huygens ay tumagal hindi lang ng 11 taon gaya ng orihinal na plano, kundi umabot pa ng 20 taon. Ano ang mga sukat ng istasyon? Ang bigat nito ay 5 tonelada at 710 kilo. Sa mga ito, gaya ng nabanggit na, 320 kilo ay para sa probe na Huygens, 336 na kilo para sa mga kagamitan at 3,130 kilo para sa gasolina. Ang taas ng AMSC ay 6.7 metro at ang lapad ay 4 na metro. Ang aparato ay may 2 pangunahing at 16 na karagdagang mga makina. Mayroong 12 napakasensitibong kagamitan na gumagana sa loob, kabilang ang sistema ng mga kamera, malakas na radar, magnetometer at spectrometer. Ang maingat na base ng siyentipikong pananaliksik at computer ang nagbigay daan sa Cassini na magtagal at makakuha ng maraming mahahalagang impormasyon at larawan. Ang unang artipisyal na satellite ng Saturn ay nagpadala sa daigdig ng 635 GB ng datos at 453,048 mga larawan. Kasama rito ang mga natatanging larawang hindi pa kuha ng ibang aparato noon.
Nakuhanan ng NASA at European Space Agency ng larawan ang pagitan ng mga singsing at mismong higante mula sa napakababang taas. Kasama rin ang kamanghamanghang bagyong Polygon na daan-daang taon nang umiikot sa polo ng Saturn. Sikat ang larawan ng solar eclipse mula sa layo na 2 milyong kilometro. Sa larawan, katabi ng hanay ng singsing, may isang maliit na tuldok, ang ating daigdig. Huwag ninyong isipin na ang Cassini ay nasa anabiosis habang papunta sa huling destinasyon. Dumaan ang aparato, kinunan ng larawan ng asteroid na Mazursky at nag-photo session sa Belarus bago bumalik malapit sa Jupiter. Mataas din ang detalye ng mga larawan, hanggang sa mga elementong may 60 kilometrong diametro. Habang dumadaan sa Titan, unang naitala ni Cassini mula malapitan ang kakaibang pormasyon ng ibabaw ng buwan. Ito ay isang cryovulkan na binubuo ng yelong nitrogen. Sa kabuuan, ang misyon na nagkakahalaga ng 3 bilyon, 260 milyong dolyar ng Amerika ay labis na naging matagumpay. Noong ika-30 ng Hunyo, 2004 ang space probe na Cassini ay matibay na pumwesto sa orbit ng Saturn na may matatag na bilis na 15 kilometro bawat segundo. Ang space probe na Huygens ay lumapag sa ibabaw ng Titan makalipas na kaunti noong ika-14 ng Enero 2005. Hanggang 2008 nakatakda ang paglapik sa maraming buwan ng Saturn. Sa Rhea, Enceladus, Tethys, Mimas at marami pang iba. Matagumpay na nagawa ng aparato ito at may mga larawan bilang ebidensya. Mahalaga at kamangha-mangha ang resulta ng misyon. Noong ika-5 ng Setyembre, 2005 nakumpirma ang presensya ng mga misteryosong spoke sa mga singsing ng Saturn, mga guhit na nakalinya ng pahalang at panapanahong nawawala. Pinag-aralan na ito ng mga astronomo noon pang 1977. Pinagmasdan din ng Voyager probe mula sa malayo ang mga anomalya noong dekada 80. Totoo, hindi pa rin alam ang pinagmulan ng kakaibang spoke hanggang ngayon. Maaring ito ay mga kidlat sa Saturn. Pagsapit ng taglagas, natuklasan niya ang 7 bagong buwan ng Saturn: Metona, Polena, Polydef, Daphnis, Anfa, Aegion at isa pang hindi pa tiyak ang pangalan. Sa St. Petersburg, hindi pa rin alam ang nangyari roon. Lumipad ang aparato malapit sa Phoebe at sa unang pagkakataon ay nakuhanan ng larawan ang hindi pantay at maraming bunganga na ibabaw ng bagay na ito, at namangha rin ang mga tao sa mundo sa itsura ng nagyelong dumpling na buwan na kasing laki ng New York. Ang pinakamalagang tuklas ay ang pagkakatuklas ng mga lawa ng methane sa Titan. At isa sa mga lawa ay kasing laki ng dagat Caspian. Nalaman na ang mga hangin sa buwan ay katulad ng sa mundo. Umuulan at bumababa ang makakapal na hamog. Sinilip din ni Cassini ang malaking hexagon. Matinding bagyo sa hilagang polo ng planeta. Hindi pa rin maipaliwanag ang tiyak na hugis ng estruktura na umaabot sa 25,000 kilometro ang lapad. Unang napansin ang bagyo noong panahon pa ng Voyager 1. Ngunit si Cassini ang nagpadala sa daigdig ng malinaw na larawan ng bagyo. Dalawang ulit ng pinalawig ang misyon, ngunit lahat ay may hangganan. Kaya noong ika-15 ng Setyembre 2017 sa tanghali, nilubog ang space probe sa atmosfera ng Saturn.
Ipinalabas ng Amerikanong Ahensya ng Kalawakan ang huling minuto ng buhay nito bilang pagpupugay sa sasakyang 2 dekada nang naglingkod sa agham. Nananatili ang pamamaalam ng Cassini na nagpapakita ng makapal na atmosfera ng Saturn. Bakit ganoon ang kinahinatnan ng sasakyan? Isinalang-alang ang ilang opsyon para tapusin ang misyon. Ang pagpapalipat sa Cassini sa pahabang orbit at pagpapadala nito patungong Uranus at Neptune. Mayroong isang medyo kakaibang opsyon kung saan kinakailangan banggain ang Cassini sa Mercury para maisakatuparan ito. Ang nasabing pangyayari ay maaring nangyari noong 2021 na magreresulta sana sa pagkakakilala ng mga astronomo sa Stalingrad. Pinakamahalaga dahil sa mamahaling misyon, mas marami pang nalaman ang sangkatauhan tungkol sa mga mundo sa paligid ng daigdig na mangha sa hilagang liwanag ng Saturn at naging mas malapit sa mga singsing nito. Sa tingin mo, magkano ang kailangang budget para maging unang turista sa kalawakan sa Mars? $10 bilyong ayon kay Elon Musk, sa ganitong halaga ay madali kang makakaalis sa hangganan ng ating malawak na mundo. Pero alam mo ba na may pagkakataon kang makita ang ganda ng Mars at marinig kung anong tunog nito kahit hindi ka umaalis ng daigdig? Malaki ang pag-usad ng sangkatauhan nitong mga taon. Sa paggawa ng video na ito, mahigit 1 buwan na mula nang lumapag ang Perseverance sa pulang planeta. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng impormasyon ng mga espesyalista mula sa NASA na nakuha ng Perseverance. Noong ika-17 ng Marso, naglabas ang NASA ng isang audio recording na ginawa noong ika-7 ng Marso gamit ang mikropono na nakakabit sa rover at tumagal ito ng buong 16 na minuto. Narinig na natin ang tunog ng hangin sa Mars. Ngayon, maari nating suriin ang ingay ng rover habang gumagalaw ito sa Mars at lumampas ng 27 metro. Nakakatuwang pakinggan ito dahil bukod sa langit-ningit ng gulong ng Mars rover, narinig din ang kakaibang tunog ng pagkatok at pagbangga. Sa website ng SoundCloud, may 2 bersyon ng recording na naka-upload. Ang buo at isang pinaikling bersyon na ilang segundo lang kung saan ginamitan ng mga filter para alisin ang mga hindi kailangang ingay. Pakinggan nyo mismo. Ano ang pumapasok sa isip nyo kapag naririnig ang mga tunog na ito? Naririnig natin dito kung paano umaandar ang Mars rover mula sa pagtigil kasunod ang tunog ng kumakatok na bakal. Maririnig din ang katok sa ibang bahagi ng recording.
Sa ilang bahagi, maririnig ang malakas na ingay. Hindi ba tunog na parang inatake ng mga Marsiano ang Perseverance at sinusubukan buksan? Pero mas simple lang ang paliwanag. Marami, pag nakita ang larawan ng Mars rover, hindi alam na metal ang gulong nito. Kapag dumaan sa mga bato gamit ito, sobrang ingay talaga. Kinomento ito ni Vandy Verma, senior engineer na NASA sa Southern California at driver ng Perseverance. Bakit mahalaga para sa atin ang mga recording mula sa Perseverance? Ang Perseverance ang unang Mars rover na matagumpay na nag-record at nagpadala ng tunog mula sa Mars dahil nabigo ang mga naunang pagtatangka. May mga mikropono na inilagay sa Mars rover na Mars Polar Lander, ngunit bumagsak ito nung lumapag sa ibabaw ng Mars. Pati sa istasyon ng Phoenix, kahit matagumpay ang paglapag, hindi pa rin nakapag-record dahil sa problema sa electronics. Pero hindi pa dyan natatapos. Nakuhanan din ng rover ng kamera ang isang tunay na Marsyanong buhawi na tinatawag ding Dust Devil. Hindi natin alam kung gaano kabilis o kataas ito, pero alam natin na ang alikabok na ipo-ipo sa Mars ay maaring umabot ng 8 kilometro ang taas. Katulad ng sa daigdig ang mekanika ng pinagmula nito na nangyayari dahil sa interaksyon ng init ng araw at malamig at mainit na agos ng hangin sa ibabaw. Ganito ang hitsura ng ipo-ipo mula sa kalawakan. Kahanga-hanga, hindi ba? Sa palagay nyo ba, makakahadal ang mga ganitong fenomena sa Mars sa kolonisasyon sa hinaharap? Ilagay ang opinyon nyo sa komento. Balik tayo sa Perseverance. Ang Perseverance ay nakakamit na ng mga totoong tagumpay at naigitan niya ang mga nauna sa kanya. Sino kaya ang nakakalam kung ano ang makikita at maririnig natin kapag bumukas na ang mga kamera ng drone na Ingenuity na kasalukuyang nakacharge at malapit nang simulaan ang paglipad nito sa Mars?